Natuwa si Wu Jin na sabihin kay Chen Pingan na isang karangalan ang magtrabaho sa ilalim niya. Ipinagbigay alam ni Chen Pingan kay Wu Jin na may sasalubong sa kanya sa kabilang panig ng portal, sinabihan na mahalaga sa kanya ang mundong iyon at pinayuhan siyang mag-ingat na huwag itong saktan dahil ito ay isang marupok na lugar. Yumuko si Wu Jin at siniguro kay Chen Pingan na magiging labis siyang maingat na hindi kumilos doon. Naglakad si Wu Jin sa loob ng portal at naglaho. Naisip ni Chen Pingan ang susunod na bagay sa kanyang agenda ay ipakuha ang mga spiritual roots nang hindi nakakaapekto sa ibang realm. Natuwa siya na ang lahat sa God Pavilion ay medyo malaya kaya nagpasya siyang tanungin sila. Samantala, sa bahay ni Jai Hong'ai, dumating si Wu Jin sa pasukan kung saan niya nakilala ang lalaki at si Ji Hangai. Naguluhan, naniwala siyang pinili ni Chen Pingan na dumating dahil iba ang lahat. Binati ni Ji Hangai si Wu Jin at ipinakilala ang kanyang sarili. Ipinagpaliban ni Wu Jin ang pagpapakilala at tinanong si Ji Hangai kung siya ang estudyante na gustong ituro ni Chen Pingan. Ipinakilala niya ang kanyang sarili at hiniling sa kanya na tawagin siyang Teacher Wu at sinabihan na kung mayroon siyang anumang tanong, sasagutin niya. Kinabahan, sinabihan ni Ji Hangai si Wu Jin na mayroon siyang kakaibang poster at nagtaka kung isa siyang immortal. Ngumiti si Wu Jin at tumawa, sinabihan siya na hindi lang siya basta immortal at ang mga immortal ay hindi pa nga sapat na karapat-dapat na paglingkuran siya. Nagtanong si Ji Hangai tungkol kay Wu Jin. Sinabihan siya ni Wu Dejigajan na ang mga mortal ay kailangang dumaan sa mga hamon upang umakyat sa immortality at mayroon lamang silang maliit na pagkakataon upang umakyat sa God Realm kapag naabot na nila ang dulo ng immortality at siya ang pinakamalakas sa God Realm. Parehong napanganga ang lalaki at si Ji Hong, at nagmura matapos ang kanilang narinig. Naguluhan sa nangyayari, naisip ng lalaki na kaya lamang utusan ni Chen Pingan ang isang Diyos at naniwala siya na dapat siyang nailigtas tulad ng lahat ng 3,000 realms sa kanyang nakaraang buhay. Bumulong si Wu Jin kay Ji Hangai, tinanong kung ang roommate na sinasabi ng lalaki ay si Chen Pingan. Sumagot si Ji Hangai na siya nga at si Chen Pingan ay naglilinang din sa kanilang realm at naging kaibigan ng lalaki sa loob ng maraming taon na gumawa pa siya ng buong body refinement method para sa kanya noong isang araw. Natuwa si Wu Jin at naisip na kung magkakasundo siya sa lalaki, ibig sabihin ay marami siyang makukuha mula kay Chen Pingan. Matapos niyang igapos ang kanyang braso sa balikat ng lalaki, tinanong niya kung ano ang pangalan nito. Sumagot si Jiang Fang at tinanong kung may kailangan siya. Hiniling ni Wu Jin kay Jiang Fang na huwag maging masyadong malamig dahil pakiramdam niya ay nakilala niya ito mula sa isang lugar sa sandaling makita niya ito at iminungkahi rin niya na tawagin na lamang siya na Brother Wu. Pinasalamatan ni Jiang Fang si Wu Jin at tinawag siyang Brother Wu. Sumagot si Wu Jin na si Jiang Fang ay masyadong magalang at kailangan niya rin itong ipakita sa kanya dahil ito ang kanyang unang beses sa Earth. Masayang tinanggap ni Jiang Fang si Wu Jin at siniguro sa kanya na magiging masaya siya. Ipinagpaliban ni Wu Jin ang mga bagay at sinabihan sila na ipinagbigay alam ni Chen Pingan na maraming estudyante at naniwala siyang may iba pang gustong matuto kaya hiniling niya kay Ji Hangai na tipunin sila. Sumunod si Ji Hangai at sinabihan si Wu Jin na hihingin niya sila. Makalipas ang isang buwan sa isang makipot na eskinita, isang lalaki ang sinaksak. Bumulong si Ji Hangai na oras na para sa mga demonic cultivators. Pumalakpak si Wu Jin at pinuri si Ji Hangai, sinabihan na malaki ang kanyang pinagbuti sa loob ng isang buwan, kung saan sumagot si Ji Hangai na salamat sa kanyang mga turo. Gayunpaman, naantala siya ng isang misteryosong lalaki at nang lumingon siya para tanungin kung sino ang naroon, tumakas ang lalaki. Sinabi ni Ji Hangai na dapat huminto ang lalaki at hindi niya ito dapat gawin. Naniwala siyang ang tao ay tiyak na isang demonic cultivator. Nagpasya si Ji Hangai na hindi niya ito maaaring palampasin. Ipinahayag niya na dapat manatili ang lalaki kung nasaan siya. Tumama ang atake ni Ji Hangai sa likod ng ulo ng lalaki. Bumagsak ang lalaki ng mukha muna sa lupa. Inakala ni Ji Hong'ai na walang paraan na babagsak ang mga demonic cultivator sa isang atake lamang matapos tumakbo ng matagal. Nag-aalangan siya habang lumalapit sa lalaki sa lupa. Habang humakbang si Ji Hangai, bigla siyang nag-trigger ng isang magical formation. Naalarma siya nang magsimulang lumabas ang isang madilim na aura mula dito. Nagsimulang magmura si Ji Hangai sa kanyang isip dahil pinaghihinalaan niyang bitag ito.
Tinawag ni Dinghai si Ji Honggai bilang kanyang kapwa Daoists. Sinabi niya na pagkatapos ng kanilang huling pagtatagpo, wala ni isang sandali na hindi niya namimiss si Ji Honggai. Ibinunyag ni Ji Honggai na kumuha siya ng mga utos mula kay Chen Pingan upang alisin ang mga demonic cultivators at tinanong niya kung hindi ba siya matatakot na galitin si Chen Pingan kung may gagawin siya sa kanya, ngunit sumagot si Dinghai na wala siyang pakialam. Iginigiit niya na ang kanyang cultivation life ay sira na kaya wala siyang dahilan para matakot pa sa kamatayan at pinapanood niya si Ji Honggai kaya alam niya na wala doon si Chen Pingan na isang magandang pagkakataon dahil gagawin niya ang mundong iyon na buhay na impyerno bago bumalik si Chen Pingan. Ipinihayag ni Dinghai na para kay Ji Honggai, siya ang magiging panimulang punto ng kanyang paghihiganti at walang sinuman ang may pakialam kung makapangyarihan si Chen Pingan dahil gagawin pa rin niya itong magsisi sa kanyang buhay sa sandaling malaman niya na ang pagkamatay ni Ji Honggai at ang buong lungsod ay dahil sa kanyang kayabangan, kung saan sumagot si Ji Honggai na si Dinghai ay isang baliw na hanggal na ayaw pang magbago. Nang marinig ni Dinghai na binanggit ni Ji Honggai ang pagbabago, nangatwiran siya na hindi siya mali. Ipinaliwanag niya na ang tanging dahilan kung bakit nakatayo si Ji Honggai ng matayog at mayabang at pinapuna siya ay dahil maswerte siyang nakuha ang pabor ni Chen Pingan at kung nagkaroon siya ng swerte na iyon, nakaluhod na sana siya, iwinawagayway ang kanyang buntot. Nagmamakaawa para sa kanyang kapatawaran, ngunit iginiit ni Ji Honggai na si Dinghai ay walang katotohanan dahil kahit nagawin niya iyon, walang paraan na tatanggapin siya ni Chen Pingan kung hindi siya gumagawa ng mabuti. Ngumisi lamang si Dinghai at bamulong na hindi siya interesado sa pakikipagtalo kay Ji Honggai kaya dapat na lang niyang sabihin ang sasabihin niya sa impyerno. Sinimulan niyang magsulat ng mga inscription sa formation na kanyang nilikha. Isang espada ang ipinatawag pagkatapos isulat ang inscription. May hawak na formation orb si Dinghai sa kanyang kamay at tinitigan niya ng matindi si Ji Honggai. Ipinag-utos niya na dapat mamatay si Ji Honggai. Naalarma si Ji Honggai nang makita niya na napalibutan siya ng inscription ng formation. Lumabas ang espada ng i-activate ni Dinghai ang formation ngunit nagkabasag-basag ang lahat. Umungol si Dinghai na walang paraan na hindi gumana ang kanyang killing formation at sinumpa niya si Ji Honggai habang sumisigaw kung ano ang ginawa niya. Biglang lumabas si Wu Jin. Napansin ni Wu Jin na si Dinghai ay medyo matalas. Nabanggit niya na natapos na niya ang karamihan sa mga demonic cultivators na handang pumatay ng mga mortal sa paligid ng lungsod kaya medyo nahuli siya at pinasalamatan siya ni Ji Honggai sa pagligtas ng kanyang buhay. Ipinahayag ni Ji Honggai na si Wu Jin ay tunay na pinakamalakas sa Divine Realm at kaya niyang iligtas ang buong lungsod kaya sigurado siyang pupurihin siya ni Chen Pingan kapag nalaman niya ito. Biro ni Wu Jin na hindi dapat siya kiligin ni Ji Honggai dahil kung hindi niya ito binawasan ng kaunti, kaya nasana niyang alisin ang mga bug na iyon sa isang iglap. Humakbang siya at lumapit kay Dinghai. Kinabahan si Dinghai nang marinig niya ang binanggit ni Wu Jin tungkol sa pag-alis sa kanila sa isang iglap. Nagtaka siya kung anong halimaw ang kanyang pinukaw. Sinabi ni Wu Jin na si Dinghai ay tunay na isang masamang hanggal dahil hindi sana nakilala ni Ji Honggai si Chen Pingan sa pamamagitan ng purong swerte. Kinilala niya na para kay Chen Pingan, lahat ay nasa kanyang mga plano. Nagsimulang sumikat ang araw at lumiwanag ang mga kalye ng lungsod. Ipinahayag ni Wu Jin na magiging kanilang pinakadakilang karangalan ang maging tauhan ni Chen Pingan. Sa kabilang banda, sumisikat din ang araw mula sa likod ng mga bundok. Unti-unting lumiwanag ang kagubatan sa ibaba nito. Nagme-meditate si Cheney sa tuktok ng isang mabatong bundok na nakaharap sa sumisikat na araw. Bigla niyang idinilat ang kanyang mga mata at kaunting aura niya ang umalpas sa paligid niya. Isang nine-tailed fox spirit ang nagbabantay sa kanya habang nagme-meditate siya. Napansin ng nine-tailed fox na sa pag-unlad ni Cheney, hindi na sapat ang demonic beast sa mortal na realm na iyon para maglinang siya kaya kailangan niyang umakyat sa immortal realm. Sumang-ayon si Cheney. Sinabi niya na makukuha lamang niya ang cultivation base na iyon salamat sa mga tulong ng nine-tailed fox, ngunit binanggit ng nine-tailed fox na hindi na kailangan ang lahat ng iyon at hindi dapat kalimutan ni Cheney na ipinangako niya sa kanya na dadalhin niya siya sa Chaos Realm sa lalong madaling panahon at ipaghiganti siya. Sumagot si Cheney na siyempre hindi niya ito makakalimutan. Ipinahayag niya na siya ay isang manlalakbay na may malakas na remnant na nagtuturo sa kanya ng cultivation at nakakuha ng malakas na kakayahan ng pagtigil ng oras.
Lahat sa kagubatan ay biglang naging kulay abo nang i-activate ni Cheney ang kanyang kakayahan. Ang kalangitan, ang mga puno, at ang hangin ay huminto sa paggalaw. Ipinapalagay ni Cheney na siya siguro ang main character na pinili ng langit. Biglang nagkomento ang Nine-Tailed Fox kung may mga tao sa Divine Realm. Napansin niya kung bakit sila naruroon. Bumulong si Moong kung ang isang Soul Remnant ay may kakayahang malaman kung saan siya nagmula. Agad na nagulat ang Nine-Tailed Fox nang makita niya sina Moong at Chen Pingan. Ipinahayag niya na dapat nilang sabihin ang kanilang layunin. Nakipag-usap ang Nine-Tailed Fox kay Cheney sa pamamagitan ng telepathy at idineklara na sinabihan niya si Moong na tumigil kaya dapat mag-isip siya ng paraan para tumakas. Dahil si Moong ay hindi magandang tao. Samantala, sasabihin na sana ni Moong ang kanyang layunin ngunit naputol siya. Ginamit ni Cheney ang kanyang kakayahan upang ihinto ang oras. Naapektuhan si Moong ng kakayahan at huminto sa paggalaw. Sa kabilang banda, maayos si Chen Pingan at nagtaka siya kung ano ang nangyari at kung bakit huminto si Moong. Ipinagbigay alam niya kung ito ay kanyang kakayahan. Nagmura si Cheney at sumigaw kung paano pa rin siya makakakilos gayong hininto na niya ang oras at kung huminto sa paggana ang kanyang mga kapangyarihan bilang main character. Nang marinig ni Chen Pingan ang sinabi ni Cheney tungkol sa pagtigil ng oras at mga kapangyarihan bilang main character, nagtaka siya kung si Cheney ay isang Earthling na may napakalakas na kakayahan. Naniwala siya na si Cheney ay may kakayahang ihinto ang oras at literal na ito ang pinakamahusay na control skill para talunin ang mga boss. Iginiit ni Chen Pingan na ang kakayahan ni Cheney na ihinto ang oras ay hindi masama ngunit sa kasamaang palad, hindi ito gagana sa kanya kaya dapat na lamang niyang ibalik ito. Ipinakilala ni Cheney ang kanyang sarili at magalang niyang ipinaliwanag kung ano ang layunin ng pagiging naruroon. Habang iniisip na parang nasa tribulation stage si Chen Pingan ngunit halos hindi niya pinapansin ang kanyang time freeze, tinanong ni Chen Pingan kung siya ay mula sa Earth at idinagdag na nanirahan din siya sa realm na iyon dati at parang magkababayan sila kaya hindi na niya kailangang mag-alala at kabahan. Nagtaka si Cheney kung si Chen Pingan ay isa pang manlalakbay mula sa Earth. Naisip niya na hindi na niya dapat isipin yun dahil hindi si Chen Pingan ang isang taong kaya niyang labanan kaya mas mabuting mag-ingat siya. Pinatunayan ni Cheney na babawiin niya ang kanyang kapangyarihan ngunit baka medyo intrusive kaya hiniling niya na patawarin siya ni Chen Pingan at ipinahiwatig ni Chen Pingan na walang problema. Sinimulan niyang bawiin ng dahan-dahan ang kanyang time freeze ability. Nagsimulang bumalik ang mga kulay ng kanilang paligid. Bumalik sa katinoan si Moong. Nabanggit niya na kakaiba at tinukoy kung bakit parang bumagal ang kanyang pag-iisip kanina. Nagbabala si Chen Pingan na hindi dapat masyadong magulat si Moong dahil nabiktima lamang siya ng munting gimmick ni Chen. Ipinaliwanag ni Chen Pingan na ang plano niya ay buhayin ng spiritual energy sa Earth at kailangan lang niya ng ilang spiritual roots mula sa lugar na iyon at handa na sila. Iminungkahi niya na kung mayroon pa ring hindi natapos si Cheney sa Earth, maaari niyang isama siya sa Earth kapag umalis siya mamaya at tinanong ni Cheney kung totoo ito. Ipinahayag ni Cheney na makakauwi na siya sa lalong madaling panahon at hindi niya inakala na kayang isipin ng Nine-Tailed Fox ang kagandahan ng mundong iyon. Tinukoy ng Nine-Tailed Fox kung ano ang sinasabi niya at iginiit na hindi siya isang pulaka sa balon tulad niya. Ilang sandali ang lumipas, naglakbay sina Chen Pingan at ang iba pa sa Earth, V-City. Lumitaw ang isang warp in space at humakbang si Chen Pingan palabas ng portal. Sumunod sa kanya sina Cheney at Moong. Ibinahagi ni Chen Pingan na dapat ay ayusin ni Cheney ang kanyang sarili at kung handa na siyang bumalik, dapat ay hintayin na lang siya doon, kung saan sumang-ayon si Cheney at pinasalamatan si Chen Pingan. Isinalaysay ni Cheney kung paano ito sa ibinunyag na sinabi niya na wala siyang maisip. Kinakabahan namang nagtanong ang Nine-Tailed Fox kung bakit may ganoong kakaibang lugar. Sinabi ni Cheney na mas marami pang kawili-wiling bagay. Ipinahayag niya na ipapakita niya ang paligid sa Nine-Tailed Fox. Sa kabilang banda, nagsalita si Chen Pingan na dapat pakawalan ni Moong ang mga spiritual roots at bumulong si Moong ng, "Opo." Agad na, inactivate ni Moong ang kanyang singsing. Nagsimula siyang mag-concentrate sa singsing habang patuloy niya itong ina-activate. Itinaas ni Moong ang kanyang kamay habang ang singsing ay naglalabas ng aura. Itinulak niya ang kanyang kamay pasulong at ang mga spiritual roots ay inilabas.
Nabanggit ni Chen Pingan na hindi masama at makakahanap siya ng angkop na oras upang ihanda si Moong para sa mas magandang kapalaran. Pinasalamatan ni Moong si Chen Pingan. Sinabi ni Chen Pingan na dapat na silang umalis at dapat siyang sumunod sa kanya habang titingnan nila kung paano ginawa ni Shi Honggai at Wu Jin ang mga bagay na inutusan niya sa kanila at napansin ni Moong ang, opo. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.